Bibigyan ko kayo ng 3 tips para tumagal yung bulaklak natin mga bougainvillea. 3 tips. Ito yung yung bougainvillea na isa ko nang isasample sa inyo ngayon. Yung nilagyan natin ng triple 14 na wala yung nilagyan ko ng triple 14 na wala man lang bulaklak. Pinapakita ko sa inyo ito, nag-uumpisa pa lang pero ngayon nakita nyo ang dami oh. Ito magpo-full bloom na, napakarami pang yung maliliit, ayun oh. Sobrang dami ng bulaklak. Ito nga pala yung yung hindi pa nakapanood ng paglalagay ko ng triple 14. Dito yung triple 14. Complete fertilizer to, ganito sa bilog-bilog siya. Parang hindi nabasa. Basta ito bilog-bilog na ganito. Complete fertilizer. Mura lang. Bibigyan ko kayo ng 3 tips para ngayon yung pagpapatagal naman ng bulaklak kung paano. Alam nyo, pagka yung talaga na tatagal yung bulaklak na yan, kung maalagaan natin ang gusto, alam natin yung ating gagawin para hindi masaya yung hirap natin sa pagpapabulaklak. Shoutout nga po pala sa mga senior na kagaya ko, yung may hilig sa bougainvillea. Shoutout po sa inyong lahat. At sana mag-like din kayo. Kung magugustuhan nyo yung video ko ito, paki-like lang po. Senior na eh. Talagang ganyan na. Panghalaman na tayo. Hindi na tayo yung layas ng layas. Dito lang tayo sa bakuran natin. Masaya na tayo pagka may mga bulaklak tayo na nakikita, di ba? Lalo yung mga bougainvillea, iba-iba yung mga bulaklak nila. Mag-umpisa na po tayo. Pakita ko uli ang ganda. Sobrang ganda. Ang bulaklak niya. Number 1 po, pagka ganito na full bloom na, huwag na po natin bibitinin sa tubig. Dapat tama lang yung ating pagdidilig. Kung maaari, minsan sa araw, pwede kang magdilig ng umaga, yung malamig pang panahon. O kaya sa hapon, yung malamig na rin yung panahon. Mga alas 3 na mahigit na alas 4, pwede na yon. Sa umaga naman, huwag kayong lalagpas ng alas 10, hanggang alas 9 lang kayo na magdidilig. Kasi sobrang init. Parang din, napapasma din yung minsan, yung mga ugat nila. Ayun. Kaya huwag natin bibitinin sa tubig, pero huwag naman sobra. Yung sakto-sakto lang. Pag nakita naman natin, kunyari, hindi naman masyadong mainit ang panahon. Nagdilig tayo kahapon. Hindi naman masyadong mainit ang panahon. Nakita natin na medyo masapa yung lupa. Na ganito. Di bukas na lang tayo magdilig. Huwag na natin diligan. Kasi pagka sumobra din sa dilig, masama din. Ganon niya ito eh. Ayaw niya na sobrang basa. Pero ayaw din naman na sobrang tuyo-tuyo na pagka full bloom na. Pag full bloom na kasi malalaglag yung bulaklak niya eh. Pagka sobrang natuyot din. Pangalawa naman po, yung isa pa pala, huwag nyo nang didiligan dito sa bulaklak. Pahabol ko lang, isa pang didilig pa rin ito. Huwag nyo magdidilig sa bulaklak, dito lang sa puno. Kaya magdidilig. Kasi pag laging nadidiligan yung bulaklak medyo madali malaglag. Pangalawa naman tips ko sa inyo, 3 tips nga eh. Tips ko sa inyo, pagka ganito na full bloom na, siyempre nag-abono tayo. Namulaklak na full bloom na natin. Ayan, halos nagpo-full bloom na ganito. Huwag na kayo mag-aabono. Malamang pag nag-abono kayo, lalo kung sobra, malalaglag lahat ng bulaklak. Sayang. Kahit yung pang-spray, huwag na kayong gagamit. Yung may abono din kasi pang-spray, may abono nilalagay dito sa baba, kagaya ng triple 14. Huwag na kayong mag-aabono. Laki ng experience ko sa ganyan. Sobrang ganda ng bulaklak. Pagkaran, gusto ko pa na abonohan. Yun, nakakasama yun. Malalaglag yung mga bulaklak. Meron pa pala ito na mga kasamahan doon na sobrang dami ng bulaklak. Wala na siyang dahon. Ito kasi may dahon pa kasi ngayon wala nagpo-full bloom. Nakita nyo? Itong maliliit na bulaklak na ito, ayan maliliit.
Ngayon pa lang yan. Ayan, ang dami oh. Ngayon pa lang siya talaga na hindi pa siya nagpo-full bloom masyado. Ito, malalaglag yung dahon ito. Kahit hindi na natin sadyain na tanggalin, yung dahon niya, malalaglag yan. Mawawala yan, puro bulaklak yan. Dahil sa ganda niya. Ayan, lilito. Nakita niyo, pag yung liliit na yan, paglalaki siya, mas malaki pa rito. Kung gaano karami, pupuno niyan, di ba? Pero yung isa ko doon, na ipapakita ko sa inyo, puno na. Wala na siyang wala ka na makita na dahon, punong-puno. Papakita ko sa inyo. Nakalimutan ko yung pakilala sa inyo pala ito. Itong halaman. May isang tips na pa ako sa inyo. Pakilala ko lang ito. Ito yung silver red. Silver red ito. Maganda rin talaga, magandang mamulaklak din. Oh. Yung dahon niya, silver. Ayan. Pupuno pa yan. Pangatlong tips ko sa inyo, siyempre may mga bougainvillea tayo. Pag maganda na yung bulaklak, pangit yung pot niya, parang alangan yung pot, di ba? Gusto natin i-repot para mas lalong gumanda. Tingnan. Huwag ninyong gagawin na yung full bloom na, namumulaklak na, at magre-repot pa kayo. Huwag nyo nang i-repot. Hintayin nyo na malaglag na yung mga bulaklak matapos niya. Ay kung abutin siya ng 1 buwan o 2 buwan na may bulaklak, dire-diretso yung bulaklak niya. Saka kayo mag-repot pag wala na. Kasi alam nyo, pag tayo nagre-repot na kahit paano tayo kagaling mag-repot, hindi natin may iwasan na may masaktan na ugat. O baka may malaglag na lupa na ganyan. Re-repot natin, nasasaktan yung yung halaman. Hindi siya umpisa mga 2-3 araw, mapapansin niyo, maganda pa rin. Pero pag dumating ng mga 5 araw o ganyan, 4, nakita niyo dumadalang na yung bulaklak niya. Mga nalalaglag na yung iba. Ibig sabihin, may nasaktan tayo na ugat. Medyo maselan din talaga pagka yung punong-puno ng bulaklak. Yung iba nga yung walang bulaklak. Yung hindi pa magaling masyado mag-repot. Dahon lang yun. Wala pa siyang bulaklak. Nalalaglag pa yung dahon, di ba? Napapansin nyo yan pagka nag-repot tayo. Kasi yung lupa niya, pag sumabog na ganyan, i-repot natin, hindi lalaglag yung lupa. Yung nasasaktan yung ugat, yung dahon niya, nalalaglag, nagkakalbo siya, pero hindi siya mamamatay. Masasaktan na. Yun ang pangatlong tips ko sa inyo, o nasasabi ko sa inyo. Number 1, yung pagdidilig. Sumunod yung pag-aabono. Dapat nasa timing talaga yung pag-aabono. Huwag na tayo mag-abono pagka marami ng bulaklak. At saka huwag na rin tayo magre-repot. Pagka punong-puno ng bulaklak. Mapapatagal natin. 1 buwan hanggang 2 buwan yan. Dire-diretso yung pagmumulaklak niya. Maingat lang. Ayan po pala ng mga subscriber natin. Maraming salamat po sa inyo. Sana pagka napanood nyo yung mga video ko na ganito, paki-like lang po. Humingi lang po ako ng like. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo ng mga video ko. Pag nagustuhan yung video ko dito, like, share and subscribe. Yun lang po. Bye-bye.